Ang isang ulilang batang lalaki ay sinapian ng isang maalamat na espada ng demonyo nang siya ay malapit ng mamatay. Sa kalaunan, nalaman niya na siya ay naging immortal. Nagsimula ang aming kwento sa isang batang babae na umiiyak habang hinahampas ang dibdib ni Shino, na nagmamakaawa sa kanya na manatiling buhay. Lahat ng nasa paligid nila ay nasusunog at nawasak. Si Shino ay may malaking pinsala sa kanyang dibdib at hindi makagalaw o makapagsalita. Nawawala siya sa kanyang huling pag-iisip tungkol sa kung paano hindi niya maprotektahan ang kanyang pamilya. Puno ng panghihinayang at kalungkutan, naalala niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at dinala si Hamaji, ang maliit na batang babae, at si Sosuke, na nakahiga din sa kanyang tabi, na nasugatan, sa kanyang higaan. Naging pamilya niya sila, pero ngayon nawala na sa kanya ang lahat. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki mula sa apoy, na may hawak na espada, at inialok ito sa naghihingalong Shino, na humihiling sa kanya na gumawa ng desisyon. Nagpasya si Shino na tanggapin ang alok na manatiling buhay. Pagkalipas ng 5 taon, nakita namin si Shino sa isang sandali ng kalmado, lumalangoy sa isang ilog kasama ang tagapag-alaga ng lugar. Kapag ang isang uwak na nagngangalang Murasama ay nagdala ng nakakagambalang isang mata na insekto, nagpapadala ng lamig kay Shino na nagudyok sa kanya na alisin ang insekto. Nang maglaon, sa simbahan sa Nayon, nahanap ni Shino si Hamaji na naghahanda ng tsaa, na lumalabas na medyo hindi kasiya siya. Samantala, si Sosuke ay nasangkot sa buhay ng isang batang lalaki na nagngangalang Kenta, na nahaharap sa pang-aabuso mula sa kanyang ama. Habang papunta sina Sosuke at Kenta sa simbahan, tinatalakay nila ang mga panganib ng kagubatan at ang mga tsismis na kumakalat tungkol kay Sosuke at sa Nayon. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap at alaala, ipinahayag na ang Nayon ni Shino ay nawasak ng isang sakit, at siya at ang kanyang mga kaibigan lamang ang nakaligtas, na ngayon ay naninirahan sa isang kalapit na Nayon. Matapos ang insidente sa kagubatan, kung saan iniligtas si Kenta ng isang anting-anting na ibinigay ni Sosuke, si Shino ay ipinatawag ng gitnang simbahan, na naghahanap kay Murasama. Nang tumanggi siyang pumunta, isang paghaharap ang naganap sa mga nakahod na figure mula sa simbahan, na nagtatapos sa interbensyon ng uwak na si Murasama. Lumalaki ang panganib ng magulat si Kenta ng mga pagkawala sa kagubatan, at isang espiritu na kahawig ni Shino. Sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Kenta, inalis siya ni Shino at Sosuke, ngunit ang kanilang babala ay hindi naiintindihan, na humantong sa isang paghaharap at ang pag-abandona sa anting-anting na ibinigay ni Sosuke. Umabot sa rurok ang tensyon nang matagpuan ni Hamaji ang anting-anting at napagtanto na tumakbo si Shino sa kagubatan. Si Sosuke, na naging aso, ay sumali sa paghahanap. Ang huling paghaharap ay naganap ng sina Shino at Sosuke ay humarap sa espiritong nagbabanta kay Kenta, na inihayag ang kakayahan ni Shino na gawing espada si Murasama. Matapos iligtas si Kenta, nalaman nila ang pagkidnap kay Hamaji ng 5 fox ng bahay ng Ozaki, na nakalink sa gitnang simbahan. Sa paghahayag na ang sentral na simbahan ay naglalayong kontrolin ang kapangyarihan ng 4 na pamilya ng dugo, kabilang sina Shino at Sosuke, ang dalawa ay nagtungo sa kabisera ng imperial sa paghahanap kay Hamaji. Kahit na si Hamaji ay inagaw, siya ay talagang itinuturing bilang isang mahalagang panauhin, kasama ang lahat ng kanyang mga kahilingan ay natutugunan. Sa puntong ito, nakilala namin si Kaname Ozaki, ang responsable sa pagkidnap. Sinabi niya kay Hamaji na kailangan lang niya itong akitin sina Shino at Sosuke, kaya ibibigay niya ang lahat ng kaganhawahan hanggang sa dumating sila. Binanggit ni Kaname na narinig niya na ang mga kababaihan ng Atsuka Village ay napakaganda. Sumagot si Hamaji na ito ay totoo, at gayon din na si Shino ay nagbibihis noon bilang isang babae at may kagandahang katulad ng sa isang manika, dahil sa Nayon ng Atsuka ay kaugalian na bihisan ang mga lalaki bilang babae hanggang sa sila ay maging 15. Sa kabilang banda, dumating sina Shino at Sosuke sa kabisera at tinanggap ng mga sugo mula sa simbahan. Tumilitaw din si Raya Satomi, na lumabas na ang taong nagbigay ng espada kay Shino 5 taon na ang nakalilipas. Nakilala siya ni Shino at sinabi kay Sosuke na si Satomi ay mula sa isa sa 4 Beast Clans. Iniwan ni Satomi sina Shino at Sosuke sa isang hotel bago umalis sa kanyang sasakyan. Sinamantala ni Shino ang pagkakataon na iwan ang kanyang jacket kay Sosuke, at nag-set off upang galugarin ang kabisera. Habang naglalakad, nakarinig si Shino ng mga alingawngaw ng isang demonyo na kumakain lamang ng mga halimaw at espiritu. Sa pagdaan niya sa isang templo, lumitaw si Kobongo Inuta,
na itinapon sa labas ng templo ni Siren, at lumapag sa tuktok ng Shino. Nakipagtalo si Kobonggo kay Siren, dahil pinaghihinalaan niyang hawak nila ang isang lalaking nagngangalang Genpachi sa loob ng templo. Dumating ang ama ni Kobonggo upang pakalmeyan ang sitwasyon, at nang makita ang marka sa braso ni Shino, nagkaroon ng interes sa kanya, at inanyayahan siyang kumain bilang paghingi ng tawad sa pagkahulog sa kanya. Habang kumakain, tinanong ni Kobonggo si Shino kung saan siya nakatira, ngunit sinabi ni Shino na hindi niya naaalala. Sa sandaling iyon, dumating sina Mirisama at Sosuke sa kanyang anyo ng aso na hinahanap si Shino, na sinamantala ang pagkakataong umalis, iniwan ang Kobonggo upang bayaran ang lahat ng pagkain. Si Shino at Sosuke ay bumalik sa hotel, kasama si Sosuke sa kanyang anyo ng aso, nagtatanong kung sino ang lalaking kasama niya. Samantala, nakipag-usap si Siren sa kanyang amo tungkol sa demonyong nakulong sa templo, na nagmumungkahi na maaari nilang palabasin ito sa lungsod dahil kumakain lang ito ng mga espiritu, ngunit nagbabala na maaaring mapanganib kung sa kalaunan ay sisimulan nitong kainin ang mga tao. Nakita natin na ang di umano'y demonyo ay si Genpachi Inukai, na may marka sa kanyang mukha, ang parehong marka ni Shino sa kanyang braso. Kinabukasan, nagising si Shino sa kanyang silid at nakakita ng isang higanteng puting aso, na lumabas na nauugnay kay Satomi, na naroroon din. Nagulat si Satomi na ang presyong binayaran ni Shino para sa paggamit ng Mirisama ay hindi tumatanda. Ipinaliwanag niya na ang espiritong Mirisama ay napakalakas, maihahambing sa kapangyarihan ng isang Diyos, at ang presyo para sa kapangyarihang iyon ay malamang na buhay ni Shino. Parehong hinihikayat ang kanilang mga espiritu at halos makisali sa isang labanan sa oras na iyon at doon. Sa sandaling iyon, dumating si Sosuke upang pakalmeyan ang sitwasyon, at natapos silang kumain ng walang anumang problema. Samantala, nag-aalala si Kabonggo tungkol kay Genpachi, na naging fiancé ng kanyang yumaong kapatid na si Nui Inuta. Nakikita namin ang isang alaala ni na Genpachi at Kabonggo na magkasama sa gitna ng isang bagyo ng nyebe, kung saan mukhang pareho silang nakaligtas sa isang paghaharap. Bumalik kasama sina Shino, Sosuke, at Satomi, nakarating silang lahat sa lugar kung nasaan si Hamaji. Nang makita siya, hinagisan siya ni Hamaji ng sapatos sa mukha ni Shino dahil sa sobrang tagal, ngunit niyakap siya. Lumilitaw na sinalubong sila ni Konami, at sinaway siya ni Shino sa pagkidnap kay Hamaji. Gayunpaman, tumugon si Konami na inimbitahan lamang niya siya, tulad ng ginawa niya kay Shino at Sosuke, at iniimbitahan sila sa loob upang magsaya sa isang piging. Si Hamaji, nang makita si Satomi, ay pamilyar sa kanya. Nang maglaon, ang buong grupo ay nasiyahan sa paglalakad sa paligid, ngunit sila ay pinapanood ng isang insekto na kinokontrol ni Siren, na natuklasan na si Shino ay may diwa ng isang espiritu. Pinahirapan ni Siren si Genpachi gamit ang mga insekto upang ipakita ang kanyang tunay na pagiging demonyo. Samantala, natagpo ang umiinom si Konami nang lumitaw si Hamaji, na inanyayahan niyang sumama sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang alok. Ipinahayag ni Konami ang kanyang kagustuhan para sa kumpanya ni Hamaji, at ang kanyang pag-aalala tungkol sa maiwang mag-isa kung sasama siya kay Shino. Samantala, nagbabasa si Shino sa kanyang silid nang pumasok si Sosuke, at pagkatapos maligo, pinatuyo ni Shino ang buhok ni Sosuke. Sa sandaling ito, tinanong ni Sosuke si Shino tungkol sa relasyon nila ni Satomi, kung saan ibinunyag ni Shino na iniligtas sila ni Satomi 5 taon na ang nakakaraan at binigyan sila ng pagkakataong mabuhay kapalit ng pagkukulong ng halimaw sa loob ng kanilang katawan. Tinanong ni Sosuke kung ayos lang ba si Shino na mamuhay bilang isang bata magpakailanman, kung saan sinagot ni Shino ang pagsang-ayon, na binibigyang diina ang kasama ni Hamaji at Sosuke ang mahalaga. Kinabukasan, magkasamang naglakbay sina Hamaji, Konami, Sosuke, at Shino upang tuklasin ang kabisera. Sa ibang lugar, nakipag-away si Kobonggo sa ilang sundalo dahil sa pagpapaalis kay Genpachi, ngunit aksidenteng nahulog si Shino habang siya ay dumaan. Bilang paghingi ng tawad, inanyayahan ni Kobonggo sina Shino at Sosuke na kumain sa kanyang bahay. Samantala, ipinagpatuloy ni Konami at Hamaji ang kanilang paglilibot sa kabisera, kung saan napansin ni Konami ang interes ni Hamaji na pumasok sa paaralan nang makita ang isang grupo ng mga estudyante. Nakipag-usap si Konami kay Satomi upang si Hamaji ay makapasok sa paaralan, at ipinaalam din sa kanya ang tungkol sa paghuli sa isang demonyo ng Shogetsu Brotherhood, na binibigyang diin ang pangangailangang protektahan si Mirisama.
Pagkatapos ng hapunan kasama si Kobongo, pumunta sina Shino at Sosuke upang bisitahin si Satomi upang malaman kung bakit sila ipinatawag sa kabisera, kasama si Hamaji. Ipinakita sa kanila ni Satomi ang dalawang relic na nawala noong mga bata pa sila, na kumakatawan sa tungkulin at debosyon, ayon sa pagkakabanggit. Inatasan sila ni Satomi na hanapin ang iba pang 6 na labi at ang mga may-ari ng mga ito, na nagpapakita na sila ay bahagi ng isang alamat. Sa kabila ng unang pag-aatubili ni Shino, tinanggap ni Sosuke ang gawain. Samantala, ang ama ni Kobongo ay nakiusap kay Siren na palayain si Genpachi, na inihayag na ang kasintahang Genpachi ay namatay sa isang aksidente at hindi dahil sa kasalanan ni Genpachi. Gayunpaman, tumanggi si Siren, na pinagtatalunan na si Genpachi ay isa ng demonyo dahil sa pagpapahirap. Si Genpachi, na napalaya ng kanyang pagbabago, ay nakatagpo sina Shino at Sosuke sa labas ng lungsod at hinabol sila. Sinundan sila ni Kobongo sa isang tulay, kung saan nagkaroon ng komprontasyon. Hinarap ni Shino si Genpachi, na umatake sa kanyang ngunit pagkatapos ay naalala ang kanyang kasintahan at nag-alinlangan, na nagpapakita ng mga palatandaan ng sangkatauhan. Gayunpaman, lumilitaw ang Shogetsu Brotherhood na pinamumunuan ni Siren, na kinikilala si Mirisama at inutusan silang atakehin ang 3 gamit ang mga palaso. Pinalihis ni Shino ang ilang mga arrow, ngunit parehong sina Genpachi at Sosuke ay nasugatan at nahulog mula sa tulay. Tumalon si Shino sa kanila para iligtas si Sosuke. Si Hamaji, na nag-aalala tungkol sa kawalan ni Shino at Sosuke, ay nakatanggap ng ginhawa mula kay Konami, na nagmumungkahi na dapat siyang magsimulang pumasok sa paaralan. Samantala, sina Shino, Sosuke, at Genpachi ay natangay ng agos ng tubig, ngunit nagagawa nilang lumutang gamit ang isang insektong may isang mata na namamaga kapag nadikit sa tubig. Hiniling ni Shino kay Mirisama na hanapin si Satomi. Maya-maya ay dumating na ang 3 sa bahay ni Kobongo para magpahinga, kung saan dumating din ang aso ni Satomi. Tinanong ni Genpachi si Shino tungkol sa kanyang kalikasan, ngunit sumagot si Shino na magkapareho sila at hindi dapat husgahan ang isang tao sa pamamagitan ng hitsura. Sa hapunan, ibinunyag ni Kobongo kay Shino kung paano nila nakuha ni Genpachi ang kakayahan matapos ang isang engkwentro sa mga demonyo sa isang nayon 3 taon na ang nakakaraan. Nalaman nila na lahat ng tao sa nayon, maliban kay Saihime, ay namatay, at nagtataka si Kobongo kung bakit hinahabol ng Shogetsu Brotherhood si Shino. Inihayag ni Shino na dahil ito kay Mirisama. Samantala, nakipagtalo si Siren sa kanyang superior tungkol sa paghahanap kay Shino. At pagkatapos ng hindi pagkakasundo, pinatay ni Siren ang kanyang superior gamit ang kanyang mga insekto. Si Genpachi, na sinamahan ng isang insektong may isang mata na napagpasyahan niyang tawagan si Mego, ay pinapakain nito ng salakay ni Siren at ng kanyang kapatiran ang bahay ni Kobongo. Isang matinding labanan ang naganap, kung saan sina Sosuke at Shino ay lumaban sa mga insekto, habang sina Kobongo at Genpachi ay nakaharap sa mga puwersa ni Siren. Sa gitna ng labanan, pinukaw ni Siren si Genpachi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng trahedya ng kanyang kasintahan, na nag-trigger sa pagbabago ng pareho sa mga demonyo. Si Siren ay malubhang nasugatan, at si Konami ay namagitan, gamit ang mga espiritong fox upang ikalat ang kapatiran. Si Konami, na inihayag ang kanyang relasyon sa kapatid sa ama kay Siren, sa wakas ay pinatay ang huli bilang paghihiganti sa pananakit kay Hamaji. Dahil ang bahay ay nilalamon ng apoy, ginamit ni Shino ang kanyang espada upang ipatawag ang ulan na pumapatay ng apoy. Sa isang sandali ng kasunod na kalmado, sina Genpachi at Kobongo ay may mapanimdim na pag-uusap tungkol sa katotohanan at lakas. Pinayuhan ni Kobongo si Genpachi na humanap ng isang malakas na babae na hindi madaling sumuko, na nagpapahiwatig na si Shino ang taong iyon. Nang lumitaw si Shino upang suriin ang kanilang kalagayan, kinumpirma ni Genpachi na natagpuan niya ang taong iyon. Kinabukasan, nagising si Shino sa bahay ni Konami at ginalugad ang mga koridor, na napadpad sa isang pinto na pinalamutian ng mga ahas. Habang siya ay nakikipagsapalaran pa, nakakita siya ng ilang pulang mata at nagulat si Satomi, na nagbabala sa kanya tungkol sa pagpasok sa pribadong pag-aari. Ipinahayag ni Satomi ang pag-aalala tungkol sa sunog noong nakaraang gabi, ngunit tiniyak sa kanya ni Konami na ang Shogetsu Brotherhood ay hindi na muling manghuli ng mga demonyo. Ipinahayag ni Satomi ang kanyang sarili bilang punong pari ng simbahan. Nagtanong si Konami tungkol kay Sosuke at Mirisama,
na nagpapaliwanag na ang sandata ay huminahon sa buong buwan at sa ika-29 na araw ng bawat buwang lunar. Sa isang pagbabalik tanaw, nakipag-usap si Shino kay Soseki tungkol sa kanyang karamdaman at ang ideya ng pananatiling isang bata magpakailanman. Nang maglaon, hindi sinasadyang nabangga niya si Ayan, isang miyembro ng 4 na pamilya, na marahas na gumanti dahil sa kapangyarihan ni Mirisama. Inihayag ni Kaname na si Ayan ay protektado ng mga Diyos ng ahas at nagmumungkahi ng pagkakasundo. Naghanda si Hamaji ng isang basket ng mga bulaklak para humingi ng tawad si Shino kay Ayan at hiniling kay Shino na imbitahan siya para sa tsaa. Nag-ambala, pumasok si Shino sa isang ipinagbabawal na lugar at inatake ni Chikage, ang tagapag-alaga ng Mizuki. Nakialam si Soseki para humingi ng tawad sa tabi ni Shino. Hinarap ni Chikage si Soseki tungkol sa kanyang pagpili na manatili sa kanyang kasalukuyang anyo, sa halip na maging tao muli. Ipinaliwanag ni Soseki ang kanyang desisyon at pumayag na putulin ang kanyang braso bilang handog para mapatawad, ngunit pumagitna si Ayan at itinigil ang sakripisyo. Pinagalitan ni Ayan si Chikage dahil sa kanyang ugali at nagawa niyang patawarin sina Soseki at Shino. Pagkatapos, pinasalamatan ni Ayan si Shino para sa mga bulaklak at inihayag ang kanyang takot na tanggihan dahil sa kanyang hitsura. Ipinakita sa kanya ni Shino ang kapangyarihan ni Mirisama at tiniyak sa kanya na hanggat may kasama siya, hindi siya dapat matakot. Nakilala ni Ayan si Hamaji at nag-enjoy sila sa piling ng isa't isa. Binanggit ni Hamaji ang pagnanais ni Kaname Ayan na pumunta sa festival, ngunit nag-aalinlangan na palayain siya ni Chikage. Iminumungkahi ni Shino ang paggamit ng mga fox mula sa angkan ng Osaka upang alagaan si Ayan sa panahon ng pagdiriwang, at pumayag si Chikage. Sa panahon ng pagdiriwang, sina Ayan, Hamaji, at Kaname ay nagsasaya, habang ang Chikage ay nagpapasalamat kay Shino sa pagbibigay kay Ayan ng isang kaibigan. Inihayag ni Chikage ang kanyang tunay na pangalan, Habiki, at ipinahayag ang kanyang tiwala kay Shino sa kabila ng kanyang mga takot sa kapangyarihan ni Mirisama. Kinabukasan, humingi si Shino ng pera kay Satomi para magtungo sa isang nayon kung saan 5 lalaki ang namatay. Pagkabalik mula sa isang bundok na infected ng isang sakit, isang grupo ng mga kabataan, kabilang sina Kokono, Kano Inusaka, at Asakano, ay nagtungo sa parehong nayon upang ipagdiwang ang isang pagdiriwang. Sa pagdating, natuklasan nila na ang nayon ay dumaranas ng tagtuyot, na ang bundok ang tanging lugar kung saan umuulan, salamat sa isang Diyos ng unggoy na bumubuo ng ulan. Habang naglalakbay si Shino sakay ng tren patungo sa nayon, iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Satomi, na ang 5 taga-nayon na pumunta sa bundok upang maghanap ng tubig, ay nakabalik salamat sa isang misteryosong babae na nagbigay sa kanila ng tubig at ipinakita sa kanila ang daan pabalik. Nang marating ni Shino ang bundok, nagsimulang kumikinang ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang pagkagambala ay humantong sa kanya na mahulog sa isang bangin. Sa kabilang banda, nalaman ni Soseki na nag-iisa si Shino sa nayon at nagpasyang sundan siya sa pamamagitan ng tren. Nagkataon na nakatagpo niya sina Kabango at Genpachi, kaya nagpasya silang tatlo na maglakbay ng magkasama. Pagbalik kay Shino, nagising siya mula sa pagkahulog at napagtanto na nawala niya ang marmol ni Soseki. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Diyos ng unggoy, na naging napakalaki. Humingi ng tulong si Shino upang mahanap ang nawalang marmol, ngunit ang Diyos ng unggoy ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng ginto. Bagamat hindi iyon ang inaasahan niya, pinasalamatan siya ni Shino sa kilos. Dumating si Soseki kasama ang 2 pa, at tinanong ni Genpachi kung bakit siya nag-iisa sa bundok. Ngunit nang ipapaliwanag na ni Shino na kasama niya ang higanteng unggoy, nawala na ito. Ang lahat ay nagpasya na magtungo sa nayon, ngunit sila ay inaresto sa sandaling dumating sila. Sa nayon, nakilala nila si Akane Saiki, ang doktor at madre na namamahala sa pagpigil sa pagkalat ng isang posibleng sakit. Ikinwento niya sa kanila kung paano nagsimulang mabulok ang 5 taga-nayon na bumaba mula sa bundok, na nagpapakita ng mga buto at kahawig ng mga buhay na bangkay. Nakilala rin nila si Joji Sakuraba, ang medical assistant ni Akane, na nag-uulat sa sitwasyon ng grupo ni Shino. Si Akane ay bumisita sa grupo ni Shino, nagpakilala, at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang sumailalim sa mga pagsusuri sa dugo upang masuri ang sakit na nag-aalala sa nayon. Dumating si Joji, na kinikilala sina Genpachi at Kabango bilang dating mga kasama mula sa labanan sa Hilaga. Habang kumukuha ng dugo ang mga doktor sa grupo ni Shino, nanonood si Asakino mula sa labas at laking gulat niya nang makita si Soseki,
na napagkakamalan niyang lalaking pumatay sa kanya at sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, pinalaya ni Akane si Shino at ang kanyang mga kaibigan pagkatapos makumpirma na wala silang anumang sakit, at inalok niya sila ng tirahan sa silid ng simbahan. Samantala, nakipag-usap si Asakino kay Kokono, na sinasabi sa kanya na natagpuan niya ang salarin na kumuha ng lahat ng mayroon siya, ibig sabihin, si Soseki. Nang maglaon, habang naglalakad si Shino sa kagubatan ng nayon, sinubukan ni Asakino na kausapin siya, ngunit ang presensya ni Kabango ay sumuko sa kanya, at siya ay umatras. Nang maglaon, habang nililinas ni Soseki ang simbahan, nakipag-usap siya kay Akane. Tinanong niya siya kung palagi na siyang nakatira sa simbahan, kung saan siya ay tumugon na siya ay nakatira doon sa loob ng 3 taon, habang ang kanyang lola ay naninirahan sa simbahan na iyon bago pumanaw. Sinabi ni Akane kay Soseki na malamang na silang apat ay nakabalik na buhay mula sa bundok dahil kay Shino, dahil ang Diyos ng unggoy ay nakikiramay sa mga bata. Kapag nag-iisa si Soseki sa simbahan, lumitaw si Asakino, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa Diyos. Biglang nagalit si Asakino, bumunot ng kanyang espada, at sinisiraan si Soseki para sa isang mamamatay tao na magsalita tungkol sa Diyos, na nagpapakita ng kanyang paghamak sa kanya. Matapos saksakin si Soseki, namagitan si Shino para protektahan siya. Pareho silang nagsimulang mag-away, ngunit nagawa ni Asakino na desarmahan si Shino. Nang maghanda si Asakino na salakayin muli si Soseki, ang huli ay nag-transform sa isang aso. Lumapit si Kokono upang i-defuse ang sitwasyon, tinitiyak kay Asakino na hindi kailanman magiging aso ang lalaking hinahanap niya. Upang humingi ng tawad, ipinangako ni Kokono na tutuparin ang anumang kahilingan mula kay Shino, na humiling sa kanya na hanapin ang nawalang marmol ni Soseki sa bundok. Habang inaasikaso ni Kabango ang sugat ni Soseki, napansin niya ang isang marka sa kanyang leeg, katulad ng mayroon sila Shino, Genpachi, at, samantala, ipinaalam ni Joji sa iba ang tungkol sa kaguluhan sa nayon dahil sa piraso ng ginto na natagpuan ni Shino, na nagpapakita na ang bundok ay isang minahan ng ginto bago ito nahawahan. Iminungkahi ni Shino na siyasati ng mga taga-nayon ang dahilan kung bakit hindi sila dapat pumunta sa bundok. Samantala, ang Monkey God ay naaalala ang isang namatay na unggoy na nagngangalang Asahi at sumasalamin sa kanyang relasyon sa isang batang babae na hindi na bumalik, na kinwestiyon ang kanyang sariling pag-iral dahil sa mga pagkalugi na kanyang naranasan. Nag-uusap sina Shino at Soseki, at biglang dumating si Asakino para humingi ng tawad, at sa huli, tinanggap ng lahat ang kanyang paghingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Asakino na iniligtas ni Kokono ang kanyang buhay at parang isang ina at kapatid sa kanya. Sinasalamin ni Shino kung paano iniligtas ng halimaw na tulad ni Kokono ang buhay ng isang tao. Samantala, nakipag-usap si Kokono sa Monkey God tungkol sa paglipas ng panahon at mga hindi natutupad na pangako, na kinu-question ang kanyang layunin dahil sa mga taong mahal niya at pagkatapos ay iiwan siya. Sa isa pang tala, ang grupo ni Shino ay kinidnap ng mga taga-nayon na gustong umakyat sa bundok upang makakuha ng tubig at ginto sa tulong ni Shino. Gamit ang Murasami, pinamamahalaan ni Shino na magpadala ng tala kay Akane upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Habang ginalugad ang bundok, natagpuan ng grupo at ng mga taga-nayon ang kanilang sarili na nakulong sa isang mahiwagang hadlang na nakakulong sa kanila. Gayunpaman, si Murasami ay namagitan at sinira ang hadlang, na nagpapakita ng ulan sa bundok. Sa kabila ng kagalakan ng mga taga-nayon, nawala ang kanilang kaligayahan nang lumitaw ang Monkey God, galit na galit, at inatake ang mga taga-nayon, na iniwan si Shino sa estado ng pagkabigla. Umakyat din si Akane sa bundok at nakatagpo si Asahi, nakilala siya sa pamamagitan ng gintong singsing na isinusuot niya sa kanyang daliri. Si Akane pala, noong bata pa siya, ay ang nagbigay ng singsing at ng mga pangalan sa parehong maliit na unggoy at sa Monkey God. Binalot ni Akane si Asahi ng tela at nagpaalam sa kanya. Si Kokono, na nakasaksi sa emosyonal na sandaling ito, ay nagtanong kay Asahi kung maaari siyang magpaalam. At sa huling mga salitang iyon, namatay si Asahi. Nahanap ni Kokono ang marmol ni Soseki sa pag-aari ni Asahi, ang maliit na unggoy. Si Shino, gamit ang Murasami, ay namamahala upang maiwasan ang lahat na matangay ng baha na dulot ng Monkey God. Nakikipag-usap sila hanggang sa dumating si Akane para pakalmayan ang sitwasyon, humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala at tinawag ang Monkey God sa pangalang ibinigay nito sa kanya, Shinono.
Lumilitaw din na ibinalik ni Kokono ang marmol ni Soseki kay Shino. Hiniling ng iba pang naroroon kay Akane na kausapin si Shinonome upang pigilan siya sa pagsira sa bundok. Ngunit tumanggi siya, na nangangatuwiran na hindi na kailangang ibahagi ang ginto at tubig sa mga sakam na tao. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang kagalakan na makitang muli ang Shinonome, dahil nang bumalik siya sa nayon pagkatapos maging isang doktor, siya ay nasa hustong gulang na. Ang mga salitang ito ay nakakapagpakalma kay Shinonome, na nagpatigil sa bagyo. Pagsapit ng gabi, hinarap ng mga taga-nayon si Akane tungkol sa mga nawawalang tao sa bundok, ngunit binaliwala niya at ng grupo ni Shino ang mga akusasyon. Nang maglaon, parehong naging demonyo sina Genpachi at Kabango upang magpatawag ng bagyo at magpaulan sa nayon. Sa wakas, ang grupo ni Shino ay bumalik sa kabisera sa pamamagitan ng tren, na iniiwan ang mga kaganapan sa nayon sa bundok. Tumitaw ang isang alaala kung saan ang isang lalaki, na nasa bingit ng kamatayan mula sa lamig, ay iniligtas ng isang misteryosong boses na nagtatanong sa kanyang pagnanais na mabuhay. Sumagot siya na hindi pa niya nakakasamang muli ang kanyang kapatid na babae, na ipinangako niyang muli niyang makikita at nais niyang gugulin ang natitirang mga araw niya kasama nito. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, sumakay ang grupo ni Shino sa tren patungo sa kabisera, habang naghahanap sila ng kanilang mga upuan, natuklasan nilang ang lalaking nakita nila kanina ay ang kanilang compartment mate. Habang papunta si Soseki sa isa pang karwahe para maghanap ng maiinom, nananatiling nakikipag-chat si Shino sa lalaking nagngangalang Dosetsu Inuyama. Biglang bumuhos ang ulan, at sinabi ni Shino na mas maganda kung mag-snow. Habang tinatapos niya ang kanyang pangungusap, para sa ilang kadahilanan, nagsisimula itong umuulan ng nyebe. Gayunpaman, ang kalmado ay nag-ambala kapag ang isang lasing na lalaki ay lumitaw na nagdudulot ng kaguluhan. Pinalayas siya ni Shino, dahilan para dumating si Megu, Soseki, at binasa siya. Naging isang higanting insekto na pumipiga sa lasing. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay sa kapayapaan, ngunit si Dosetsu ay lubos na namangha nang makita si Mego. Samantala, labis na nag-aalala si Hamaji dahil hindi pa bumabalik si Shino. Sa sandaling iyon, siya ay may malabong alaala mula sa kanyang pagkabata, nang may tumawag sa kanya sa ibang pangalan, Matsuki. Pagbalik sa tren kung saan naglalakbay ang grupo ni Shino, isang monghe ang sumakay sa isang istasyon at naramdaman ang pabango ng isang halimaw. Ang monghe ay sumulong sa mga karwahe hanggang sa marating niya ang kompartimento ni Shino, kung saan hindi maipaliwanag ang lamig. Ang monghe ay malapit ng umatake, ngunit mula sa Dosetsu ay lumabas ang isang ice spirit na nagpapalamig sa monghe. Kinilala ni Shino ang espiritu bilang si Dosetsu, na tumatawag sa kanyang sarili na Yukihaime. Inihayag ni Shino na minsan siyang natrap sa isang snowstorm sa kagubatan, at iniligtas siya ni Dosetsu. Simula noon, naging magkaibigan na sila. Hiniling ni Dosetsu kay Shino na pigilan si Yukihaime sa pagsunod sa kanya, dahil simula nang iligtas siya nito, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging nakakatakot, at hindi na niya masisiyahan ang tag-araw. Ipinaliwanag ni Shino na kung iiwan siya ni Yukihaime, mamamatay siya, at nagbayad siya ng napakataas na halaga para iligtas siya, ngunit hiniling ni Yukihaime na huwag na siyang magsalita. Pagkarating ng grupo ni Shino sa kabisera, pinasalamatan ni Dosetsu si Yukihaime sa pagligtas sa kanyang buhay, at pagkatapos ay nagpaalam sa grupo ni Shino. Nang maglaon, tinanong ni Sosuke si Shino kung ano ang isinakripisyo ni Yukihaime para iligtas si Dosetsu, at sumagot siya na maganda ang boses nito at mahilig kumanta, kaya ang kanyang isinakripisyo ay ang kanyang boses. Dumating si Shino at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Kabango, at kung nagkataon, saglit din doon sina Asakino at Kokono, kaya nauwi silang lahat sa pagkain. Sa kalaunan, lumipat si Hamaji sa tirahan ng paaralan na papasukan niya, dahil eksklusibo ito para sa mga babae, at gusto niyang umiwas sa gulo. Tinanong siya ni Kaname kung bakit gusto niyang pumasok sa paaralang iyon, at tumugon siya na ang kanyang layunin ay maging isang doktor, upang makahanap ng lunas para sa orihinal na sakit ni Shino, na nagpapahintulot sa kanya na maging tao muli. Samantala, pinagalitan ni Satomi si Shino sa nangyari sa nayon, na apektado ng tagtuyot. Lumalabas na bagamat nagawa ni na Genpachi at Kabango na magpaulan, nagdulot din sila ng baha at pinsala sa ilang bahay. Pagkatapos lumipat sa tirahan ng paaralan, hiniling ni Hamaji kay Shino na dalhan siya ng ilang aklat na nakalimutan niya. Gayunpaman, dahil bawal ang mga lalaki at alagang hayop sa paaralan,
kailangan niyang magpanggap na nakababatang kapatid na babae ni Hamaji. Pagsapit ng gabi, pumasok si Shino sa paaralan habang naghihintay si Sosuke sa labas. Samantala, sa silid ni Hamaji, lumitaw si Suzu Kumagai, na nagkataong kasamahan niya. Mabilis na nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa. Nang maglaon, dumating si Mirisama sa bintana ni Hamaji upang ipaalam sa kanya na hinihintay siya ni Shino sa likod bahay, kaya tumungo siya roon. Nagkita sina Hamaji at Shino, nag-chat sandali. Ibinigay niya sa kanya ang mga libro, at pagkatapos ay umalis siya ng paaralan. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pagliko, inatake si Shino ng isang bagay na hindi alam, na naging sanhi ng pagsigaw niya at hinikayat si Sosuke na hanapin siya. Kinabukasan, sa bahay ni Kabango, habang kumakain, ikinwento ni Shino na noong nakaraang gabi ay nakakita siya ng multo, na manika pala. Sinusubukan niyang iguhit ito upang ilarawan ang hitsura nito. Ngunit sa halip ay gumuhit ng isang plush toy, na nagtawanan ng lahat ng naruroon. Samantala, nakilala ni Hamaji si Ruri Kobayakawa, na nagbabala sa kanya na maging mas maingat sa susunod na lalabas siya sa gabi, dahil may tagapag-alaga na nakatago sa mga oras na iyon. Naintriga, tinanong ni Hamaji si Suzu tungkol sa tagapag-alaga, na binanggit na walang nakakita nito, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Sa kabilang banda, pareho sina Shino at Sosuke ay hinikayat ni Asakano na pumunta sa paaralan sa ilalim ng pagkukunwari na protektahan si Hamaji mula sa multo, bagaman sila ay talagang nauudyok ng pag-usisa. Kaya't kapag sumapit ang gabi, nag-iimbestiga ang tatlo sa paaralan, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang multo, na eksaktong tumutugma sa guhit ni Shino. Sinaway ng multo sina Shino at Asakano dahil sa pagdadala ng mga hayop sa paaralan at sinubukan silang parusahan ng mga sinag. Humingi ng paumanhin si Sosuke, na ipinaliwanag na gusto lang nilang matiyak ang kaligtasan ni Hamaji, ngunit ngayon ay nagtitiwala sila na mayroon siyang tagapag-alaga. Sa kalaunan, ang lahat ay neresolba ng mapayapa. Kinabukasan, pinuri ni Suzu si Hamaji sa pagkakaroon ng mabubuting kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa kanya, na nagmumungkahi na marahil ay hindi niya kailangan ng labis na proteksyon. Nalilito, sumagot si Hamaji na si Suzu ang kanyang unang kaibigan at hiniling sa kanya na huwag magsalita ng mga kakaibang bagay. Gayunpaman, nang imbitahan ni Ruri si Hamaji na kumain ng magkasama, tinanggihan niya ang alok, na nagsasabi na kakain siya kasama ang kanyang kasama sa kwarto. Ang pahayag na ito ay nakalilito kay Ruri, na nagpahayag na si Hamaji ay walang kasama sa silid. Naalarma, nagmamadaling pumunta si Hamaji sa kanyang silid at nakasalubong ang multo na plush toy. Makalipas ang ilang oras, ipinagkatiwala ni Satomi kay Sosuke ang tungkulin ng pag-arte bilang isang pari sa simbahan. Habang pinagmamasdan siya ni Shino na ginagawa ang kanyang mga tungkulin, nilapitan siya ni Kohako, isang dalagang may gininto ang mata. Pagkatapos makisali sa isang maikling pag-uusap, sinubukan ni Kohako na umalis sa simbahan sa pakiramdam na hindi karapat-dapat na tumanggap ng basbas. Gayunpaman, pinigilan siya ni Shino sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at habang binibigyan siya ng anting-anting, ipinagkaloob sa kanya ang kanyang basbas. Nang maglaon, habang naglalakad si Asakino, nakasalubong niya ang isang kaina-hinalang individual. Hinahabol niya ang tao, kumbinsido na sila ang matagal niyang hinahanap. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Genpachi, na ginulo si Asakino at pinahintulutan ang sospek na makatakas. Sa kabilang banda, sa pagsapit ng gabi, natuklasan namin na pakiramdam ni Kohako ay hindi karapat-dapat dahil sa kanyang trabaho sa isang brothel. Pagbalik sa Asakino, nakipag-usap siya kay Kokonoy at naalala ang sandali nang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang individual na kahawig ni Sosuke ay pinatay ang buong pamilya ni Asakino, ninakaw ang espada ng kanyang ama, at malupit na pinunit ang kanyang puso habang siya ay nabubuhay pa. Sa kabila nito, nagawa ni Asakino, sa kanyang huling lakas, na sugatan ang umatake sa isang mata gamit ang kanyang espada. Pagbabalik sa kasalukuyan, si Shino ay nagmamadaling dumaan sa bahay ni Kabango at hindi sinasadyang nag-cruise ang landas ni Asakino habang siya ay nagsasanay gamit ang kanyang espada, na halos masugatan siya. Maya-maya ay dumating si Sosuke, at pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, tinanong siya ni Asakino kung mayroon siyang mga kapatid. Nag-aalangan si Sosuke dahil kakaunti na lang ang mga alaala niya sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, nararamdaman ni Shino ang presensya ng isa pang nilalang sa loob ng katawan ni Asakino. Sa sandaling iyon, dumating si Kokonoy at napansin ni Shino na hindi tumitibok ang kanyang puso.
Ibinunyag ni Kokonoy na nang matagpuan niya si Asakino, buhay pa ito sa kabila ng kawalan ng kanyang puso. Naintriga, nagpasya siyang i-transplant ang sarili niyang puso sa katawan ni Asakino. Higit pa rito, ipinakita niya ang isa sa mga sphere na hinahanap ni Shino, na kinilala bilang karunungan. Kinabukasan, nagising si Kohako na masaya pagkatapos managinip tungkol sa kanyang mga kapatid, ngunit mabilis na naglaho ang kanyang kagalakan kapag nagsimula siyang umubo ng dugo, na nagpapahiwatig na wala na siyang oras upang mabuhay. Di nagtagal, ang individual na kahawig ni Sosuke ay lumilitaw na nakita siya at nag-aalok sa kanya ng isang deal. Kung bibigyan niya siya ng kanyang mga ginintoang mata, bibigyan niya siya ng 1 linggo ng buhay. Samantala, ginagawa ng ilang madre si Sosuke sa pagpapanumbalak ng simbahan. Samantala, nakilala ni Shino sina Genpachi at Asakino sa isa sa mga kapitbahayan ng kabisera. Biglang naramdaman ni Mirisama ang presensya ng isang anino, at hindi nagtagal, lumitaw ang individual na nagngangalang Ao, na kapareho ni Sosuke. Hindi pinapansin ni Ao si Asakino at sinabi kay Shino na natutuwa siyang makita siyang muli, nananangis na ginupit ni Shino ang mahabang buhok niya noon. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na kung nais niyang maging mas malakas, ang kanyang pagnanais ay matutupad. Ang mga salitang ito ay nakakagulat kay Shino, dahil sila rin ang sinabi niya kay Sosuke mga taon na ang nakakaraan. Tiniyak ni Ao kay Shino na magkikita silang muli bago mawala. Tinanong ni Genpachi si Shino kung kilala niya ang individual na iyon, ngunit sumagot si Shino na hindi niya kilala, kahit na parang kilala niya ito. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Shino si Satomi tungkol sa nangyari, at nagtanong tungkol sa mga alaala ni Sosuke. Inihayag ni Satomi na si Sosuke ay nawawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa, at ang Ao ay ang nawawalang kalahati, pati na rin ang pagkakaroon ng kanyang mga alaala. Samantala, nagpasya si Asakino na hanapin si Ao, na pinagmamasdan siya mula sa rooftop. Sa sandaling iyon, nakita namin na si Ao ay may isa sa mga gininto ang mata ni Kohako. Nakipag-usap si Ao sa isang misteryosong babae, na tila nagligtas sa kanya noong nakaraan, at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga kay Shino, na pinatutunayan na kunin ang isa sa mga mata ni Kohako dahil nagustuhan ni Shino ang mga mata na iyon. Kinabukasan, sa bahay ni Cub Ango, hinarap ni Asakino si Shino para sa impormasyon tungkol kay Ao, ngunit itinanggi ito ni Shino. Si Genpachi ay namagitan upang pakalmayan ang hindi pagkakaunawaan. Kinabahan si Cub Ango nang makita si Asakino, na may katulad din na marka sa iba. Napagtanto ni Shino na hindi niya direktang tinitipon ang lahat ng mga marka. Sina Shino at Sosuke ay pumunta sa simbahan sa ilalim ng pagpapanumbalak at nakatagpo si Kohako, na nagpahayag ng kanyang sitwasyon sa Red Light District at sa kanyang pamilya. Inihayag ng mga madre na si Kohako ay ibinenta sa Red Light District noong bata pa siya. Samantala, si Shino ay binisita ni Satomi, na pinaniniwalaan ni Shuichi na mayroon silang malapit na relasyon. Dinala ni Shuichi si Shino sa Red Light District bilang bahagi ng isang bitag kung saan pinagbantaan si Kohako. Sinubukan ni Shino na mamagitan ngunit kritikal siyang nasugatan ni Shuichi. Murasami transforms at nilalamon Shino. Nang maglaon, nang tawagin ng pulisya ng militar, dumating si Genpachi at natagpuan si Kohako na niyakap si Shino sa gitna ng isang pool ng dugo. Inalis ni Genpachi si Shino, na mukhang patay na, ngunit nagsimulang maghilam ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, dumating si Satomi kasama ang kanyang higanting aso upang kunin sina Shino at Sosuke. Nang malaman ang nangyari, pinuntahan ni Sosuke, Genpachi, at Satomi si Shino, na tumugon at humingi ng pagkain. Ipinaliwanag ni Shino na siya ay tiyak na patay na, ngunit salamat kay Mirisama, siya ay nabuhay na muli, at hindi niya pinapansin ang sitwasyon, na nakakainis kay Sosuke, na sinampal siya at sinisiraan siya sa hindi pagseryoso sa nangyari. Nang maglaon, nang umalis sina Genpachi at Sosuke sa bahay ni Satomi, muling nawala ng kontrol si Mirisama. Nagpasya si Shino na maligo para makapagpahinga at tuluyang nakatulog. Samantala, nagdadasal si Kohako sa simbahan para sa paggaling ni Shino nang dumating si Sosuke upang bigyan ng katiyakan, ipinaalam sa kanya na okay lang si Shino. Pareho silang nag-uusap, at ipinahayag ni Kohako ang kanyang pagsisisi sa pagsisinungaling kay Shino at naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Gusto niyang ibalik ang anting-anting na ibinigay sa kanya ni Shino, ngunit tiniyak sa kanya ni Sosuke na kung ibinigay niya ito sa kanya, hindi na kailangang ibalik ito. Gamaan ang pakiramdam ni Kohako nang mapagtanto na maaaring magkamukha sina Sosuke at Ao,
ngunit magkaiba sila sa personalidad. Sa pamamagitan nito, umaalis siya sa bahay na mas komportable. Tulad ng para kay Shino, nakita siya ni Satomi na natutulog sa banyo, ngunit nang magising siya ay ganap na sinapian ni Mersama, at sumasailalim sa isang pagbabagong anyo, na bumalik sa kanyang natural na hitsura. Si Shino, na uhaw sa dugo, ay inatake si Satomi, na, alam ang sitwasyon, nagpa siya na hayaan siyang kainin siya ni Shino para pakalmayan siya. Nakikita natin kung paano unti-unting nagiging demonyo si Kohako. Pagdating sa bahay, binati siya ng kanyang kaibigang si Chetos, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakaranas siya ng matinding pananabik para sa dugo at nawala ng kontrol. Nilamon ang kaibigan sa sobrang galit. Kinabukasan, dinala ni Konami ang malinis na damit kay Satomi, na sa una ay parang kakaibang kilos, ngunit kalaunan ay ipinaliwanag ni Satomi kung ano ang nangyari at ang pagbabagong naranasan ni Shino. Sa kabilang banda, pinapangarap ni Kohako ang kanyang nakaraan. Matapos ibenta ng kanyang pamilya sa edad na 8 taong gulang, hindi na siya nag-alala tungkol sa gutom o lamig sa Red Light District. Gayunpaman, sa pag-abot sa pagtanda, napilitan siyang bigyang kasiyahan ang mga hangarin ng lahat ng mga kliyente. Sa paggising, natatanto niyang may takot na pinatay niya ang kanyang nag-iisang kaibigan, ngunit hindi nagtagal ay naranasan niyang muli ang matinding pananabik sa dugo. Sina Shino, Cobb Ango, at Genpachi ay pumunta upang bisitahin si Satomi, at sinamantala ni Genpachi ang pagkakataon na sabihin sa kanya na siya ay nag-imbestiga kay Kohako at natuklasan ang kanyang nakaraan. Noong una, akala nila ay wala itong koneksyon kay Shino, ngunit pagkatapos ay natagpuan nila ang bangkay ni Chetos, at nawala si Kohako. Samantala, dumating si Kohako sa mga tarangkahan ng simbahan, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi makapasok. Napagtanto ni Sosuke na si Kohako ay hindi na tao, at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito mailigtas, dahil nakipagkasundo siya upang magpatuloy sa buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Satomi at, nang nasaksihan ang eksena, tinanong si Kohako kung bakit gusto niyang mabuhay. Sumagot si Kohako na gusto niyang makilala si Satomi, dahil siya lang ang nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanyang bayan. Nang tanungin niya kung bakit hindi niya nailigtas ang mga taga-nayon, ipinaliwanag ni Satomi na pagdating niya sa nayon, lahat ay napatay na, maliban sa isang tao, si Saihain. Nagsimulang magbago si Kohako habang iniisip niya kung paano, salamat kay Shino, nagawa niyang manabik ng masasayang alaala, kahit na hindi totoo, ngunit ang isang tulad niya ay dapat mawala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Shino, at nakilala siya ni Kohako sa kanyang pang-adultong anyo. Hinugot ni Shino ang kanyang espada, at ipinahayag kay Kohako na, sa kabila ng pagkakaroon ng hindi masisirang katawan, natatakot pa rin siya sa kamatayan, at naaalala ang sakit ng kanyang karamdaman. Tinanong siya ni Shino kung natatakot siya, ngunit sumagot si Kohako na mas natatakot siyang maging halimaw. Nilapitan siya ni Shino at sinabi sa kanya na hindi siya halimaw, kundi kasing ganda ng isang anghel. Ang mga salitang ito ay nagdudulot ng kapayapaan kay Kohako, at kasama nito, ginamit ni Shino si Murasami para bigyan siya ng mabilis at tahimik na kamatayan. Pagkatapos, nakonsensya si Shino sa nangyari, ngunit dumating si Sosuke para aliwin siya. Pumunta si Sosuke upang kumuha ng tsaa, at sa kanyang pagbabalik, nakita niyang natutulog si Shino, na bumalik sa kanyang parang bata. Ipinatawag si Satomi ng Council of Elders ng Central Church, na nalaman ang nangyari kay Shino sa Red Light District. Napagpasyahan nila na si Shino ay nagtataglay ng immortalidad, dahil hindi siya nagbago ng kanyang hitsura sa loob ng 5 taon, at nabuhay na muli. Kaya naman, pinilit nila si Satomi na tawagan at dalhin si Shino. Kinabukasan, habang naglalakad si Shino sa kabisera, lumitaw si Ao at dinala siya sa isang eskinita. Tinanong ni Ao si Shino kung bakit galit na galit siya sa kanya, dahil siya rin si Sosuke. Sinabi niya sa kanya na 5 taon na ang nakalilipas, habang sila ay bumababa sa isang bundok at sumilong sa ulan, nakita ni Shino na mayroon silang parehong marka, at ipinahayag na sila ay magkapatid sa mga nakaraang buhay. Pinatunayan ni Ao na mayroon siyang mga alaala ni Sosuke, kaya nag-alinlangan si Shino, ngunit nagtatanong siya kung bakit pinunit ni Ao ang puso ni Asakino. Tumugon si Ao na kailangan niya ito, dahil mayroon siyang hindi kumpletong katawan, na halos lahat ng bahagi ay pagmamay-ari ni Sosuke. Siya ay kumukuha ng mga bahagi mula sa iba't ibang tao, kabilang ang puso ni Asakino at ang mata ni Kohako. Binalaan ni Ao si Shino na kapag nakolekta niya ang lahat ng mga bahagi, pupunta siya para sa kanya.
Nang hindi napapansin ni Shino, dumukot si Ao sa bulsa ni Shino. Pagkatapos, nakaramdam ng pagkalito si Shino, at sa sandaling dumating si Sosuke kasama niya. Tinanong ni Shino kung naaalala niya ang sinabi niya sa kanya noong bumaba sila sa bundok 5 taon na ang nakalilipas sa kanilang tinubuang bayan, ngunit tumugon si Sosuke na hindi niya naalala, na ikinalulungkot ni Shino. Tumitaw si Kabango at tinanong si Shino kung bakit siya nalulungkot, na sumagot siya na wala lang, at nagpatuloy sa paglalakad. Ibinunyag ni Sosuke kay Shino na siya ay nagsisinungaling, na sinabi sa kanya ni Shino na sila ay magkapatid, ngunit si Sosuke ay nakaramdam ng hiya na maalala ito. Niyakap ni Shino si Sosuke habang umiiyak. Nang bumalik sina Shino at Sosuke sa bahay ni Kabango, ipinaalam sa kanila ng mga fox ni Kaname na hinahanap nila si Shino, at kinuha sina Kaname at Hamaji upang hanapin siya. Habang nakikipagkita si Kaname kay Hamaji sa gitnang simbahan, tinangka ni Shino at Sosuke na pumasok, ngunit nakatagpo ng napakalakas na hadlang na kahit na ang higanteng aso ni Satomi ay hindi makalusot dito. Matapos pag-isipan kung paano malalampasan ito, hindi sinasadyang nabasag ni Mirisama ang hadlang sa pamamagitan ng pagkakasample sa sarili nito. Pumasok si Shino sa gitnang simbahan at nakatagpo si Lilith na kinikilala si Mirisama. Isang paghaharap ang naganap kung saan ipinagtanggol ni Shino ang kanyang sarili, ngunit nahuli siya ng spell ni Lilith. Nagawa niyang makawala sa pamamagitan ng paggamit ng Mirisama upang lumikha ng ambon at makatakas. Pagkatapos ay nagtago siya sa ilalim ng damit ng pari ni Satomi, na nagpoprotekta sa kanya kapag hinahanap siya ni Lilith. Tumilitaw si Fenigan, at nang hindi mahanap si Shino, itinigil nila ang paghahanap. Matagumpay na nailigtas ni Shino si Hamaji. Pagsapit ng gabi, nagtitipon sina Asakano, Genpachi, at Kabango at natuklasan na hindi lamang sila magkapareho ng marka, ngunit bawat isa sa kanila ay mayroon ding maliit na bola na may nakasulat na salita. Dumating si Shino at, nang makita ang iba pang 3 bola, sinubukang kunin ang kanyang sarili, ngunit napagtanto na ninakaw ni Ao ang bola ni Sosuke. Sa panahon ng hapunan, nagbubunyag sila ng isang alamat na may kaugnayan sa mga bola. Nakipaglaban ang 8 mandirigma kasama ang isang prinsesa na nagngangalang Fuseheim upang silyuhan ang masamang espiritu ng isang babaeng nagngangalang Tamazusa, na Sumire sa bansa sa loob ng kanyang katawan. Namatay ang mga mandirigma, at si Fuseheim, kasama ang kaluluwa ni Tamazusa sa loob niya, ay ibinao ng sarili gamit ang isang espada sa dibdib, na humantong sa paglitaw ng 8 bola sa kabilang buhay. Ayon sa alamat, muling isisilang ang 8 mandirigma at magsasama-sama balang araw, tulad ni Fuseheim, upang matupad ang kanilang mga hangarin. Sina Shino, Sosuke, at Genpachi ay pumunta sa tagagawa ng manika na si Imamura upang mangolekta ng isang set ng mga manika para sa mga piling miyembro ng simbahan. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na nasasarapan sa mga bulaklak at narinig din ang boses ng isang bata na kumakanta sa mga puno ng sakura. Nalilito, nagpatuloy sila sa bahay, kung saan nakilala nila sina Daikaku at Hinagino, ang mga anak ng manika. Sa kakaibang dahilan, nawala ang gumagawa ng manika nang hindi natapos ang mga manika. Hinihiling ni Shino na si Daikaku, ang kanyang tagapagmana, ay tapusin ang mga manika. Ngunit tumanggi siya, sinabing hindi niya makuha ang ekspresyon ng manika. Galit, bumulong si Shino sa kanyang sarili habang naglalakad sa likod na hardin, kung saan binato ng isang bata ang isang pinalamutian na bola sa kanyang ulo at sinabihan siyang iwan si Daikaku mag-isa. Nalilito, kinuha ni Shino ang bola at nagtungo kay Daikaku na tapusin ang mga manika, na napansin din ang maraming manika ng pusa sa silid. Patuloy na ini-inspeksyon ni Shino ang bahay, kung saan nakita niya ang isang silid na puno ng mga kasing laki ng mga manika. Nakuha ng isa ang atensyon niya, at nagulat siya. Ang manika ay ang figure ng babaeng pumatay sa kanila. Pumunta siya sa Daikaku sa pangalawang pagkakataon, at tinanong siya tungkol sa bola at figure. Walang alam si Daikaku tungkol sa figure ngunit nasasabi niya ang kwento ng kanyang pusa, na orihinal na nagmamay-ari ng misteryosong bola. Pagsapit ng gabi, nakita ni Daikaku na bumagsak ang isa sa mga sanga ng puno ng sakura, at biglang nanambalik sa alaala ang araw na siya ay pinatay, hindi maintindihan kung paano siya nabubuhay pa. Binanggit ni Mirisama ang mga cherry blossoms, at sinundan siya ni Shino, at nataman lang siya ng kakaibang batang lalaki sa ulo. Kasama sina Genpachi at Sosuke, namamangha silang nanunood habang nagbabago ang bata bilang isang orange na pusa.
Si Genpochi ay naglalaro at nag-transform sa kanyang demonyo, nagpaplanong kainin ang pusa. Napahinto siya ng isang masungit na pasang itim, na hinarang naman ng matandang lalaking nakilala nila noon. Ito pala ay si Hinozu Kanachi, isang miyembro ng isa sa 4 na bahay ng mga sagradong hayop. Kinarap ni Shino si Nachi tungkol sa mahiwagang hadlang na nakapalibot sa bahay ni Daikaku. Samantala, tumakbo palabas ang bata at hinabol siya ni Shino. Si Daikaku ay nananatili sa silid, dahan-daang inaalala ang araw ng kanyang pagpatay. Kinarap ni Shino ang bata at napagtanto na siya ang pusa ni Daikaku. Ang batang lalaki ay nahulog mula sa isang puno ng sakura dahil ang kanyang patuloy na paghingi ng mga bulaklak ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa kagubatan. Ibinalik ni Shino ang kagubatan sa orihinal nitong estado sa pamamagitan ng pagsira sa hadlang, at nagsimulang matakot ang batang lalaki sa pagbabalik ng mamamatay tao na nagtangkang pumatay kay Daikaku. Napagtanto ni Daikaku na ang kanyang ama ay talagang namatay, at ang taong pumatay sa kanya ay darating din para sa kanya. Nang patayin ng lalaki si Daikaku, binigyan siya ng kanyang pusa ng etiquette bead, na nagpanatiling buhay sa kanya. Iniisip niya ngayon kung paano pa siya nabubuhay. Isang biglaang estranghero ang bumisita sa kanila, paulit-ulit na bumubulong, "Anak ko si Daikaku." Halos kainin siya ni Daikaku, ngunit iniligtas siya ng batang pusa. Bumisita si Satomi para alamin kung ano ang nangyari, at pinagalitan sila sa hindi pagdadala ng mga manika kanina. Ipinakita ni Shino kay Satomi ang manika ng kanyang pumatay, ngunit bigla siyang pinatulog ni Satomi at binura ang kanyang alaala. Nang makita ni Daikaku si Satomi na karga si Shino, bigla niyang naisip ang mukha ng manika at bumalik upang kumpletuhin ito. Tapos na ang manika, at nagsimula na silang maglakbay pabalik. Binanggit ni Daikaku na lilipat din sila sa kabisera. Napilitan si Shino na turuan ang mga bata na bumasa at sumulat sa simbahan, kung saan tinatanggihan siya ng karamihan sa mga bata. Ang mga bata ay lumalabas upang maglaro dahil si Shino ay hindi rin pumasok sa paaralan, at siya ay nananatili sa isang batang babae na humiling sa kanya na magbasa ng isang libro sa kanya. Napagtanto ni Shino na siya ay bulag, at binanggit niya ito kay Sosuke. Habang iniisip ito, nakatagpo ni Shino ang may-ari ng pastry shop, na nagbibigay sa kanya ng mga libreng sample at humihingi ng kanyang opinyon. Iminumungkahi niya ang mga curry at cheese bun, na sa tingin ng may-ari ay isang magandang ideya. Bumalik sa simbahan muli, si Shino ay nananatili sa babae at nagbasa sa kanya ng isang kwento tungkol sa isang ibon. Ang may-ari ng pastry shop ay dumating sa simbahan sa susunod na araw, at pinapayagan si Shino na subukan ang mga bagong sample, na naging isang mahusay na tagumpay. Nalaman ni Shino na ang pangalan ng babae ay Kaho, at, habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa lupa, naging interesado ang ibang mga bata sa pagsusulat. Isang bata ang nagalit at ginulo ang pagsusulat, at dahil sa init ng ulo ni Shino, nakatanggap siya ng sampal. Bumalik si Shino sa pastry shop upang tanungin ang may-ari tungkol sa bagong recipe, ngunit tinanggap siya ng kanyang pamilya at mabilis na nagtungo sa altar ng pamilya. Nang maglaon, nalaman ni Sosuke at Shino na mahigit 1 buwan ng patay ang may-ari ng tindahan, at nabangkarot ang tindahan. Ngunit nailigtas sila ni Shino sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga recipe na misteryosong tinulungan niya ang may-ari na gawin sa kanyang mga huling araw. Samantala, kinausap muli ni Shino ang matigas na bata, at ipinakita sa kanya na maaari talaga siyang maging isang tunay na mabait na tao, tulad ng tinukoy ng kanyang pangalan. Umalis sina Shino at Sosuke, at kalaunan ay nakita si Kaho na nakabangga sa isa pang Sosuke. Umiti ito at hinalikan siya sa ulo. Bumalik si Nachi sa kabisera at binisita si Satomi, na nagsabi sa kanya tungkol sa isang taong nag-aalis ng mga espiritu sa isang nayon, at na ang salarin ay may dalang espada at may gininto ang mata. Si Shino, na naroroon din, ay alam na kung sino ang salarin at gusto pang malaman. Binanggit ni Satomi ang isang insidente ng pangangaso ng espiritu sa nayon ng Musashi, na wasak dahil sa pagkamatay ng rehiyonal na Diyos ng lugar. Nagpasya si Shino na pumunta kay Musashi, kumbinsido na makikita niya ang salarin doon. Samantala, si Genpochi ay ipinadala ng hukbo upang imbestigahan ang mga pagkamatay sa Musashi. Sa dambana ng Diyos, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Yana, na nagsasabi sa kanya tungkol sa Diyos ng nayon, na may 2 buhay at ang isa ay natatakan sa dambana. Dumating sina Shino, Sosuke, at Kobango sa nayon,
at binati sila ni Genpochi sa istasyon ng tren. Ipinaliwanag ni Genpochi na mayroong 8 hindi pangkaraniwang pagkamatay sa nakalipas na linggo, at sinisisi ng mga tao ang Diyos, si Yona, na nagkataon na ang babae sa dambana. Si Yona ay may 2 tagapag-alaga, sina Takanobu at Saki, at hindi siya makakatanggap ng mga bisita hanggang sa susunod na linggo. Inihayag din niya na namatay ang aso ni Yona noong umagang iyon. Nagpa siya ang grupo na pumasok sa santuwaryo. Nag-transform si Sosuke sa kanyang anyo ng aso at pumasok. Si Yona, nang makita siya, ay malugod siyang tinanggap, na aliw sa kanyang presensya mula nang mamatay ang kanyang asong si Kumo noong umagang iyon. Ipinakita ni Yona kay Sosuke ang selyo sa kanyang binti, na nagpapahiwatig na siya ay nasa santuwaryo dahil sa selyong iyon. Kinaumagahan, hinanap ni Shino si Ao, sa paniniwalang siya ay nasa nayon. Kasabay nito, ang ilang mga taga-nayon ay nagdulot ng kaguluhan sa santuwaryo, na hinihiling na gawin ni Yona ang isang bagay tungkol sa mga pagkamatay. Si Yona, na nalulungkot at itinuring na mas mababa kaysa sa tao, ay napaluhod na umiiyak, at ang selyo sa kanyang binti ay kumalas, na nagpapahina sa grupo ng mga taga-nayon, maliban sa isa. Hinanap ni Shino si Ao sa kagubatan at hinarap siya. Si Kino, na sumusunod kay Ao upang mag-higanti, ay lumitaw din, at isang mabangis na paghaharap ang naganap. Sinubukan ni Shino na paghiwalayin sila at nakialam, ngunit sinaktan siya ni Ao, nawalan siya ng malay, at pagkatapos ay nasugatan si Kino sa dibdib. Ibinunyag ni Ao na kinuha ng mga magulang ni Inusaka ang lahat sa kanya, at nangako siyang bawiin ang nararapat sa kanya, kasama na ang espadang dala niya. Inalis ni Ao si Shino. Dumating si Inusaka sa nayon upang ikwento ang nangyari, at nahanap si Sosuke sa santuwaryo kasama si Yona. Natuklasan ni Sosuke na si Yona ay nag-freeze at walang naaalala kapag ang selyo ay umalis sa kanyang katawan, bumabalik lamang pagkatapos na may sagawa ang mga aksyon. Nang malaman na dumating na ang tunay na may-ari ni Sosuke, nagmadali si Sosuke sa pintuan at nakatagpo si Kango, natuklasan na si Shino ay kinuha at itinago niya ang pag-iral ni Ao mula sa kanya. Nagising si Shino sa isang shed sa kagubatan. Ipinahayag ni Ao na inalis niya ang iba pang sisidlan ng rehiyonal na Diyos upang kontrolin ang Diyos, na ipinakita ang selyo sa kanyang braso. Si Sosuke, kasama ang katana ni Kino, ay papunta na upang iligtas si Shino. Gusto ni Ao na kunin ang isa pang selyo na kasama ni Yona upang ganap na gisingin ang kapangyarihan ng Diyos, sa paniniwalang naubos na siya sa kanyang oras sa santuwaryo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sosuke. Pinipigilan ito ni Shino, sa takot sa napipintong paghaharap sa pagitan nila. Sinubukan ni Shino na pigilan si Sosuke mula sa pakikipaglaban, alam niya ang hindi tiyak na kahihinatnan ng pagpatay kay Ao, na maaaring magresulta sa pagkamatay ni Sosuke. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si Shino na paghiwalayin sila. Hinihiling ni Ao na pumili siya sa pagitan nila, isang imposibleng desisyon para kay Shino dahil itinuturing niya silang hindi mahahati. Lumalaki ang sitwasyon ng putol ni Ao ang braso ni Sosuke, na malubhang nasugatan si Shino sa proseso. Ang galit ni Shino ay nag-trigger ng aura ni Murasami, at ang selyo sa braso ni Ao ay nag-react, na kumawala sa kanya. Nag-transform si Yona bilang isang dragon, at nagpapatuloy ang laban sa santuwaryo. Samantala, narinig ni Prinsesa Yona sina Takanobu at Saki na nagtatalo tungkol sa selyo sa kanyang binti, na tila nauugnay sa mga pagpatay sa nayon. Nagulat sa paghahayag na ito, nakilala niya si Genpochi at nagtungo sa kagubatan. Sa kagubatan, ipinaliwanag ng isa pang Yona kina Shino at Sosuke na sila ay orihinal na iisa, ngunit pinaghiwalay ng mga tao, ang isa ay nakakulong sa lupa at ang isa ay natatakan sa loob ng isang tao. Inihayag ni Yona na ang kanyang kalahati ay nagdurusa sa santuwaryo, at nais ni Prinsesa Yona na mamatay para sa mga aksyon ng kanyang katapat. Bumalik sina Shino at Inukawa sa inn, kung saan natuklasan nila ang kalubhaan ng pinsala sa braso ni Sosuke. Samantala, inihayag ni Ao ang kanyang plano na sumipsip ng mga espiritu upang tumugma sa kapangyarihan ni Murasami. Inimbitahan ni Genpochi si Shino sa santuwaryo kinabukasan para sa isang agarang bagay. Nag-aalala sina Takanobu at Saki na hindi maiharap si Yona sa Oracle event dahil sa kanyang masamang kalooban. Sinasalamin ni Prinsesa Yona kung paano siya nakikita ng mga tao para lamang sa Diyos na nasa loob niya. Kinabukasan, sa panahon ng konsultasyon sa orakulo, sinamahan ni Shino sina Takanobu at Saki nang ipaalam sa kanila ang isang seryosong isyu kay Princess Yona.
Natuklasan nila na ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkasira. Sa kabila ng kanyang kalagayan, determinado ang prinsesa na gampanan ang kanyang mga tungkulin. Nakiusap sina Takanobu at Saki sa kanya na huwag sumuko, isinasaalang-alang siya bilang kanilang kapatid at tanging pamilya. Napagtanto ni Shino na hindi siya makakatulong maliban kung si Prinsesa Yona ay nagpahayag ng pagnanais. Sinasalamin ni Sosuke kung gaano kahirap para sa kanya na talikuran ang kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga. Nang harapin ni Prinsesa Yona ang mga taga-nayon, pinipilit nila siyang lutasin ang mga pagpatay sa halip na magbigay ng mga kahilingan. Si Genpochi ay namagitan at dinala siya sa isang tahimik na lugar upang ipahayag ang kanyang pagnanasa. Sa wakas, ipinahayag ni Prinsesa Yona ang kanyang hangarin na maging si Yona lamang. Dinala ni Genpochi si Prinsesa Yona bago si Shino, na tinanggap ang kanyang hiling. Pinakawalan niya si Yona mula sa kanyang katawan, at nagsanib ang dalawang nilalang, dahilan upang mawala ang mga kaliskis sa Prinsesa Yona. Nagpasya siyang magpahinga sa isang bagong sisidlan, na iminungkahi si Shino bilang isang kandidato. Ngunit tumanggi siya, dahil mayroon na siyang mersama. Samantala, iminungkahi ni Shino na gawin si Ea bilang kanyang sisidlan, at pumayag si Yona, na nagbabanta na alisin si Sosuke. Mariing tinututulan ito ni Shino, nangako na paprotektahan siya. Natuklasan ni Sosuke na ninakaw ni Ea ang kanyang hiyas, na nagudyok sa kanyang pagtugis. Nang malutas ang lahat, hiniling ni Shino kay Kabango na magtrabaho sina Takanobu, Saki, at Yanasain para magsimula ng bagong buhay. Sumang-ayon si Kabango, at tiniyak na nagpadala siya ng liham sa ina ni Shino. Tinatalakay ni Shino sina Hamaji, Sosuke, Konan, at ang mga fox tungkol sa pagsaway ni Satomi para sa hiyas. Dumating si Nachi na hinahanap ang kanyang espiritual na pusa na si Kaide, na nawala. Pumayag si Shino na tumulong sa paghahanap sa kanya, alam niyang gusto niya ang lumang bayan. Nagtago si Kaide mula sa demonyong prinsesa na si Kokono, at nakatagpo ng isang mangangay ng anino na kumonsumo sa kanyang anino. Nahanap siya ni Genpochi, at napanatag siya sa pagbabalik sa kanya. Sa Yoshinaya, pinasalamatan ni Shino ang ina ni Kabango sa pagtanggap nila Takanobu, Saki, at Yona na magtrabaho doon. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Kaide ang kanyang kawalang kasiyahan tungkol sa pagbabahagi ng mansyon sa ibang mga espiritu, at tungkol sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan dahil sa mangangay ng anino. Tiniyak ni Shino sa kanya na babalik ang kanyang anino kasama ang kabilugan ng buwan. Sinabi ni Shino kay Kaide ang tungkol sa mga hiyas na hinahanap niya, at sinabing makakatulong siya sa paghahanap sa mga ito. Ngunit kailangan niya ang kanyang kumpletong anyo. Nagpasya si Shino na hanapin sila habang sinasalamin ni Kaide ang lakas ni Shino at ang kanyang mga alalahanin tungkol sa lumalagong kapangyarihan ni Ao sa hiyas ni Satomi. Nang maglaon, nagpahinga si Shino at ang mga lalaki nang lumitaw si Daikako, na inihayag na lumipat siya sa kabisera kasama ang kanyang kapatid na babae. Ipinaalam ni Kaide kay Shino na mayroon ding hiyas si Daikako, bagamat hindi niya alam ang kahalagahan nito. Lahat pala ng tao sa kwarto ay may hiyas, maliban kay Satomi, na ang hiyas ay kasama ni Ao. Ngayon, mayroon pang dalawang hiyas na hahanapin si Shino, na kumukumpleto ng 6 sa 8. Nang gabing iyon, dinala ni Shino si Kaide sa labas, sinasamantala ang liwanag ng buwan upang makita ang mga anino. Ginamit niya ang anino ni Kaide bilang pain para maakit ang mga kumakain ng anino, na pumayag sa pananakot ni Shino at ibalik ang kanyang anino. Sa pamamagitan nito, nabawi ni Kaide ang kanyang kumpletong anyo, at ipinangako ni Shino na patuloy na hahanapin ang natitirang mga hiyas. Natuklasan namin na si Nachi ay hindi orihinal na Panginoon ni Kaide. Ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Yuri. Lumipat si Kaide sa Nachi dahil hindi naniniwala si Yuri sa mga espiritu. Pagkamatay ni Yuri, tinanggap ni Nachi si Kaide at tiniyak sa kanya na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naaliw si Kaide at napaupo sa kondongan ni Nachi hanggang sa maputol ang upuan. Di nagtagal, dumating si Dos Etso sa kabisera ng Imperial at nakatanggap ng mga direksyon upang mahanap ang kanayain. Samantala, sina Shino at Genpochi ay nag-e-enjoy sa snowball fight. Natutuwa silang makita si Dos Etso at ang Snow Princess, na nagsabi sa kanila na si Dos Etso ay nasa lungsod upang hanapin ang kanyang kapatid na babae, si Matsuki.
Nagpasya silang simulan ang kanilang paghahanap sa Red District, na kilala sa pabahay ng mga naulilang bata. Si Sosuke ay nagtatrabaho sa simbahan kasama si Kaho, habang si Hamaji ay namamalengke kasama si Yana. Samantala, hinahanap din ni Cub Ango at Kano ang isang pulang babae sa Red District, kung saan nakatagpo nila si Asen, na nag-aalok ng tulong. Gayunpaman, binalaan ni Kano si Cub Ango tungkol sa pagbanggit sa pangalan ng demonyo at sinabi sa kanya na mag-ingat, dahil ang pagpapangalan dito ay makikipagkasundo dito. Sinimulan ni Asen na hanapin ang babaeng may pulang buhok, na nag-iiwan ng bakas ng mga katawan. Sinamahan ni Shino sina Hamaji at Yana sa paghahanap, habang si Sosuke ay patuloy na nagtatrabaho sa simbahan. Kinuha ni Asen si Kaho, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na hindi siya ang taong hinahanap niya. Nalaman ni Shino ang nangyari at inutusan si Marisama na hanapin si Kaho. Sa kabila ng pamamahala ni Asen na makatakas, gumaan ang loob ni Shino na makitang ligtas at maayos si Kaho. Ipinagpatuloy ni Hamaji at Yana ang kanilang pamimili, na inaalala ang mga nakaraang sandali. Iniimbestigahan ng militar ang mga pagpatay sa lungsod, binanggit na ang lahat ng mga biktima ay may pulang buhok. Sinisisi ni Cub Ango ang kanyang sarili para sa sitwasyon at nagmumungkahi na subaybayan si Asen, ngunit nagpasya si Genpachi na maghintay hanggang gabi upang kumilos. Si Dos Etso ay inatake ni Asen dahil sa kanyang pulang buhok, ngunit umatras si Asen nang makitang kasama niya ang Snow Princess. Napagkamala ni Asen na si Hamaji ang kanyang target at hinabol siya, ngunit pinigilan siya ni Dos Etso at ng Snow Princess, na nasaktan siya ngunit hinayaan siyang makatakas. Nakatagpo ni Dos Etso si Hamaji, kinikilala siya bilang kanyang kapatid, habang lumilitaw sina Shino at Yana. Nagsisinungaling si Hamaji tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit alam ni Dos Etso ang katotohanan at hinarap siya. Inabot niya sa kanya ang isang hairpin at ipinahayag na nagbukas siya ng isang tindahan sa kabisera upang maging malapit sa kanya. Nang may luha sa kanyang mga mata, nagpaalam si Dos Etso. Inamin ni Hamaji kay Shino na talagang naaalala niya si Dos Etso bilang kanyang kapatid, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kanya dahil sa takot na baka nakalimutan niya ang kanilang pangako. Nang gabing iyon, kinain ni Fuki si Asen bilang parusa sa kanyang mga krimen. Ang grupo ay nagtitipon at natuklasan na si Dos Etso ay nagtataglay din ng isang hiyas, na nagdala sa kabuuan sa 7. Di nagtagal, ipinaalam ni Satomi kay Shino na isang bata mula sa Ikura Village ang nawala noong isang taon nang pumunta siya sa kagubatan upang maghanap ng mga ugat ng bellflower para sa kanyang may sakit na ina. Ang bata ay bumalik ngunit nananatiling hindi nagbabago mula noong siya ay nawala. Gusto ni Satomi na pumunta si Shino sa nayon at suriin ang bata. Di nagtagal, pumunta sina Shino at Sosuke sa nayon. Nag-enroll si Shino sa elementarya at sinabi ng guro sa mga estudyante na siya ay isang transfer student mula sa Imperial Capital. Nakaupo si Shino malapit sa class prefect, si Shinobu. Pagtingin sa paligid, nakita ni Shino ang batang lalaki na nakita niyang nakaupo sa kabilang panig ng Shinobu. Napansin ni Shinobu na nakatitig si Shino sa bata at sinabi sa kanya na Akahiko ang pangalan nito. Puti na ang buhok ni Akahiko at parang inilalayo niya ang sarili sa lahat. Sina Sosuke at Shino ay nananatili sa kakayain. Si Tai ay isang matandang babae at ang may-ari ng inn, at si Shinobu ay kanyang apo. Habang nasa klase, napansin ni Shino ang mga bulaklak na nakakabit sa bintana sa tabi ng kinauupuan ni Akahiko. Pero parang walang ibang makakakita sa kanila. Sa pagbabalik sa inn noong araw na iyon, ibinahagi ni Shino at Sosuke ang kanilang natutunan. Sinabi ni Sosuke kay Shino na binalaan siya ni Tai tungkol sa mga bundok, na sinasabing inaalis nila ang mga bata. Sa bahay ni Akahiko, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang pananahimik. Nadidismaya siya dahil hindi na umimik si Akahiko mula nang bumalik siya at hindi kumain. Tubig lang ang iniinom. Naalala ni Akahiko ang araw na nagpunta ang kanyang ina sa klinika at pinagsisisihan niyang hindi sinabi sa kanya na hindi siya napupuot sa kanya, bagkus ay kinasusuklaman niya ang sakit na dumaranas sa kanya. Kinabukasan, tinanong ni Shino si Shinobu kung bakit ayaw niyang iwan si Akahiko. Sinabi ni Shinobu na si Akahiko ay may kaugaliang gumawa ng mga kakaibang bagay kapag pinabayaan. Pumunta si Shinobu sa diary room, naiwan si Shino na namamahala kay Akahiko. Habang sila ay nakaupo, ang mga halaman ay biglang umusbong mula sa lupa at sinubukang lamunin si Akahiko. Ngunit sinabi niya sa kanila na hindi siya makakasama sa kanila, at agad na nawala ang mga halaman.
Sa araw ding iyon, dumating sa inn ang monghe na si Chudai, na nakatagpo ni Shino at Soseki sa tren. Nagulat si Chudai nang makita doon sina Soseki at Shino, at agad na sinabihan si Tai na paalisin ang mga bata. Gayunpaman, sinabi ni Tai na hindi niya magagawa dahil nandoon sila sa kahilingan ni Setomi. Dahil sa pagkabigo, sinimulan ni Chudai na maglagay ng mga anteng-anteng sa buong bahay. Sinabi ni Shinobu kay Shino na si Chudai ay isang mabuting tao dahil minsan niyang iniligtas ang kanyang buhay at bumisita pa rin siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Di nagtagal, nagpa siya ang ina ni Akahiko na umalis sa klinika upang bisitahin ang kanyang anak sa bahay. Matagal na niya itong hindi nakikita at naniniwalang gumaling na ito. Samantala, sina Shino at Soseki ay nagtungo sa mga bundok. Tinanong nila si Shinobu kung paano makarating doon, at sinabi sa kanya ni Shino na mayroon siyang dapat tingnan sa mga bundok. Di nagtagal, ang ina ni Akahiko ay dumating sa bahay upang hanapin ang kanyang anak na lalaki sa likod bahay, nakaupo mag-isa sa lamig. Sina Shino, Soseki, at Shinobu ay papunta na rin sa mga bundok. Ipinahayag ni Shino na gusto niyang makita ang mga kampanilya dahil hindi ito namumulaklak sa oras na ito ng taon, at naniniwala siyang pinuntahan sila ni Akahiko upang tulungan ang kanyang may sakit na ina. May healing effect daw ang mga bulaklak sa ubo, at iyon siguro ang dahilan kung bakit niya hinanap ang mga ito. Sa nayon, lumingon si Akahiko sa kanyang ina at sa wakas ay bumigkas ng ilang salita. Tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ito ng ama ni Akahiko at hinawakan silang dalawa sa kanyang mga braso. Tinanong ni Akahiko ang kanyang ina tungkol sa kanyang karamdaman, at sumagot siya na wala na siyang sakit at hindi na niya kailangan ang mga bulaklak. Sa bundok, si Shino, Soseki, at Shinobu ay namanghanang matuklasan na ang mga kampanilya ay namumulaklak nang wala sa panahon. Naririnig nila ang mga bulaklak na nagsasabing natupad na nila ang kanilang pangako. Sa sandaling iyon, naging alikabok ang katawan ni Akahiko habang hawak niya ang kanyang ina. Sina Shino, Soseki, at Shinobu ay natagpuan ang katawan ni Akahiko sa gitna ng mga bulaklak. Ipinakikita ng mga bulaklak na ang huling hiling ni Akahiko ay magpadala ng mga bulaklak sa kanyang ina. Pagkatapos ng mga kaganapan kasama si Akahiko, umuwi si Shino at ang iba pa, kung saan natutulog si Shinobu ng higit sa 1 linggo. Sa paggising, ang una niyang binanggit ay ang kanyang gutom, na tipikal para kay Chudai at Tai, na sanay sa kanyang matagal na pagkakatulog. Inihayag ni Shinobu na siya ay 22 taong gulang, bagaman siya ay mukhang bata pa. Naaalala niya ang pagkawala sa mga bundok sa edad na 6 at natagpuan ni Chudai makalipas ang 10 taon, na walang alaala sa panahong iyon. Napansin ni Shino na si Shinobu ay may parehong birthmark din sa kanila. Samantala, may bumagsak sa isang hadlang sa kagubatan, na naging dahilan upang mag-alala si Shino tungkol sa birthmark sa braso ni Shinobu. Nang maglaon, isiniwalat ni Chudai na may mga alingaw tungkol sa isang nilalang sa kabundukan na kumukuha ng mga kapas-palad na bata, tulad ni Shinobu, na kinidnap 16 na taon na ang nakakaraan ng matagpuan nilang patay ang kanyang ina. Iniligtas siya ni Chudai at pinalaki bilang sarili niyang anak. Isang gabi, biglang bumangon si Shinobu at napapalibutan siya ng mga ibon. Isang unicorn spirit, si Natsumi, ang kasama niya. Ngunit bago sila makapanghimasok, kinuha siya ng Tengo, na sinasabing siya ay kanyang anak. Sinimulang subaybayan ni Chudai, Soseki, at Shino ang Tengo. Nagising si Shinobu sa bundok, naalala ang isang panaginip kung saan sinabi ng isang Tengo na nagngangalang Keijutsu sa kanyang kapatid na si Heizuki na si Shinobu ay anak na niya ngayon. Pagkagising, nakita niya si Heizuki, na nagpahayag na si Keijutsu ay pumanaw na. Sina Shino at Soseki ay nakarating sa pasukan ng bundok ngunit nakatagpo ng isang hadlang. Bago ito masira ni Murasami, lumitaw si Ao, na nagpapakita na siya ay nasa ibang misyon at nagbabala na ang prinsesa ay haadlang sa kanilang mga plano upang tipunin ang 8 hiyas. Samantala, sa bundok, si Shinobu ay nabigla nang malaman ang pagkamatay ni Keijutsu at nabawi ang kanyang mga nawalang alaala, na naalala ang pangangalagang ibinigay ni Keijutsu para sa kanya. Bumalik sa inn, nakaligtas si Chudai sa pagkahulog mula sa isang bangin, ngunit nagpasya silang iuwi siya sa bahay. Inihayag ni Tai na si Shinobu ay anak ng isang Tengo, na nagpapaliwanag sa kanyang ligaw na kalikasan. Ipinahayag ni Heizuki kay Shinobu na si Keijutsu ay hindi pa ganap na patay, at kalaunan ay nakatagpo si Ao sa kagubatan, kung saan ipinahayag ng huli ang kanyang pagnanais na makuha ang hiyas ni Shinobu.
Hinahayaan ni Heizuki si Ao na kunin ang hiyas, ngunit dinala ni Ao si Shinobu sa kinaroroonan ng katawan ni Keiichi. Nakita siyang buhay ngunit walang malay. Nag-aalok si Ao na ibalik ang buhay ni Keiichi kapalit ng kapangyarihang ibinigay niya. Tatanggapin na sana ni Shinobu nang makialam si Heizuki at inatake siya ni Ao. Pumasok si Shino at malubhang nasugatan. Sa sandaling iyon, kumikinang ang sugat ni Shinobu at nalaglag ang hiyas, habang ang iba pang 7 hiyas ay nagsimulang lumiwanag. Lumapit si Ao kina Shinobu at Heizuki, ngunit mabilis na kinuha ni Heizuki ang hiyas. Sinabihan siya ni Ao na huwag umatras sa kanilang deal, dahil dapat siyang makakuha ng access kapalit ng pagsira sa hadlang. Gumawa si Tengo ng wind attack at hinampas si Ao, na nagpapahintulot kay Heizuki na makatakas kasama si Shinobu. Hinarap ni Ao si Keiichi at iminumungkahi na siya ang may pananagutan sa pagtatago ng hiyas sa loob ng katawan ni Shinobu. Nang maglaon, binigay ni Heizuki kay Shinobu ang kalahati ng kanyang puwersa sa buhay upang hindi siya mamatay. Nagising si Shinobu at nakonsensya sa pagkamatay ni Keiichi, ngunit pinagalitan siya ni Heizuki dahil sa ganoong pag-iisip. Bigla nilang napagtanto na ang bundok ay nasusunog, na itinakda ni Ao, na sinusubukang ilabas sila sa bukas. Tinangka nilang tumakas, ngunit tumakbo sila sa Ao. Hinihiling niya na tuparin ni Heizuki ang kanyang bahagi ng deal, ngunit tumanggi si Heizuki, na humantong sa isang away sa pagitan ng dalawa. Sinaktan ng Ao si Heizuki, ngunit nagawa ni Heizuki na lumikha ng fire barrier sa paligid ng Ao, na nagbibigay sa kanila ng oras upang makatakas. Samantala, papunta sina Shino at Sosuke sa bundok at nakakita ng mga hayop na tumatakbo patungo sa bundok at apoy. Sinabihan ni Heizuki si Natsumi na ilayo si Shinobu sa bundok para mapanatili siyang ligtas. Sa kabila ng pagtutol ni Shinobu, hinawakan siya ni Natsumi at nagsimulang lumipad. Nakipagpunyagi si Shinobu kay Natsumi hanggang sa tuluyang mahulog siya mula sa langit, ngunit ang kanyang mga pakpak ay kumikilos at tinulungan siyang mapunta ng malumanay. Si Heizuki ay tumungo patungo sa katawan ni Keiichi, na nagsasabi na ito ang kanilang tadhana na maging tao, na naging dahilan upang maging alikabok ang katawan ni Keiichi. Pagkatapos ay lumuhad siya, handa nang mamatay, nang lumitaw si Ao. Kinukot siya ni Ao si Heizuki sa pagiging mahina dahil sa isang bata, ngunit sumagot si Heizuki na tungkulin ng isang magulang na magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Si Shinobu, sa kabilang banda, ay itinuturing na ngayon ang bundok na kanyang tahanan at handang protektahan ito. Ina-activate niya ang kanyang wind energy para subukang patayin ang apoy. Sa gitna nito, lumitaw sina Shino at Sosuke, at tiniyak ni Shino kay Shinobu na makakatulong sila. Ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan upang tumulong sa pag-apula ng apoy, at pagkaraan ng ilang sandali, ang apoy ay ganap na naapula. Tumitaw si Natsumi at masaya na makitang ligtas si Shinobu. Magkasama silang umakyat sa bundok upang hanapin si Heizuki, ngunit nakikita lamang ang mga bakas ng pulang likido sa lupa, sa pag-aakalang patay na si Heizuki. Umiiyak si Shinobu para kay Heizuki, ngunit tiniyak sa kanya ni Shino na nagawa niyang protektahan siya at iligtas ang bundok, na mahalaga sa isang bagay. Sa ibang lugar, inihatid ni Ao ang katawan ni Heizuki sa prinsesa, na mukhang gumamit ng ilang uri ng tubig upang pagalingin siya at burahin ang kanyang mga alaala. Samantala, nagpasya si Shinobu na sundan sina Shino at Sosuke sa Imperial Capital upang tugisin si Ao. Ipinahayag niya na nasa kanya ang huling hiyas. Napagtanto ni Shino na natipon na nila ngayon ang lahat ng 8 hiyas, habang napansin ni Sosuke na wala siyang nakikita sa kanyang kaliwang mata, ngunit piniling huwag banggitin ito. Hindi nagtagal, dumating ang 3 sa capital, kung saan naramdaman ni Shino na may mali kay Sosuke. Tumungo sila sa Yashinaya, kung saan mananatili si Shinobu, at kinokolekta ang hiyas, inaalala ang kwento ng 8 aso, at naniniwalang malapit ng magising ang prinsesa upang magbigay ng mga kahilingan. Gayunpaman, nag-aalala sila tungkol sa nawawalang hiyas ni Sosuke, na humantong kay Shino na sisihin ang sarili sa panahon ng pulong. Ipinakita ni Daikaku sa mga lalaki ang ikatlong mata sa kanyang noo, na kumokontrol kay Mego upang alisin ang mga Shadow Devourers na naruroon. Ipinaliwanag ni Kokono na ito ay isang masamang mata, na may kakayahang makita at sirain ang mga hindi tao. Napagpasyahan ni Shino na ang mata ay nagmula sa mga pusa, at ito ay gawa ni Noro, na pinagkalooban si Daikaku ng espiritu ng pusa. Pagkatapos ng pulong, isiniwalat ni Asako kay Shino na hindi nakikita ni Sosuke ang kanyang kaliwang mata,
at walang nararamdamang sakit sa kanyang kaliwang braso, na nagmumungkahi na ninakaw ni Ao ang mata ni Sosuke. Sinisisi ni Shino ang sarili sa hindi niya napagtanto ng mas maaga, at tumakas sa mansyon. Sa mansyon, nakipagpulong si Sosuke kay Satomi, kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa ikawalong hiyas, at ang posibleng pagtukoy kay Prinsesa Tamazusa. Isinalaysay ni Satomi ang kwento ni Tamazusa, na nawalan ng 2 anak dahil sa mga kahilingan ng isang opisyal ng gobyerno. Nangako si Sosuke na may gagawin tungkol dito bago malaman ni Shino, ngunit pinagalitan siya ng huli dahil sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang kaliwang mata. Nangako si Sosuke na aasikasuhin ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, pumayag si Shino na samahan si Ayan, na nagpapagaling sa sipon dahil sa gamot ni Hamaji. Habang nag-uusap sila, hinanap ni Konami si Sosuke para humingi ng tulong kay Fenigan, na nasa mansyon. Nagawa ni Sosuke na makausap si Fenigan, at nakahanap ng paraan para mabilis siyang umalis. Pagkatapos bisitahin si Ayan, hiniling ni Shino kay Chikagi na bigyan si Ayan ng higit na kalayaan, na nangangatuwiran na dapat siyang magkaroon ng sarili niyang buhay, at hindi makulong sa compound. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Shino kay Sosuke para sa kanyang pag-uugali, at nakasalubong niya si Fenigan sa hagdan. Binanggit ni Fenigan ang mga mata ni Shino, na nag-trigger ng isang alaala na tinatakan ni Satomi. Nawalan ng malay si Shino at dinala sa kanyang silid, kung saan nag-flashback siya sa kanyang pagkabata, kumanta ng tula kasama ang kanyang kapatid. Sa paggising, naruroon si Satomi at kinukumpleto ang tula. Tinanong siya ni Shino kung paano nakilala ni Fenigan ang kanyang ina, ngunit iminumungkahi ni Satomi na huwag mag-alala tungkol dito, at tumuon sa misyon ng hiyas. Nagalit si Shino, gustong ayusin ang nangyayari kay Sosuke. Inihayag ni Satomi na pinipili ng mga hiyas ang kanilang mga may-ari, at nagsimula ng piliin ng hiyas si Shino sa halip na si Sosuke. Sa sandaling iyon, bumagsak si Sosuke sa pasilyo, at ang kanyang birthmark ay nawala sa kanyang katawan, na lumilitaw sa katawan ni Ayo. Sinabi ni Ayo na hindi pa siya tapos, at gustong matiyak na nakukuha niya ang lahat bago magpahinga. Dinala si Sosuke sa medik ng mansyon, habang sinisisi ni Shino ang kanyang sarili sa pagpayag kay Ayo na nakawin ang hiyas mula sa kanya. Nagbabala si Satomi na ang kaluluwa ni Sosuke ay unti-unting dinadala sa underworld. Pagkatapos tumakas sa mansyon, nagsimulang maghanap si Shino ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Ayo. Napansin ni Kokoneo ang isang hindi pangkaraniwang pagtaas sa bilang ng mga espiritu sa kabisera, at sinimula ni Shino ang pagtatanong sa mga tao sa kalye para sa impormasyon. Dinala siya ng isang babae sa isang eskinita kung saan ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo ng demonyo, at inatake si Shino. Si Asako ay namagitan upang tumulong, ngunit nahaharap sila sa isang mas malaking problema kapag ang babae ay nagpatawag ng mga demonyong daga. Lumilitaw na tumulong si Kaide, inaalis ang mga daga at tinatalo ang demonyo. Pagkatapos ng paghaharap, nakiusap si Shino kay Kaide na tulungan siyang hanapin ang hiyas, at atubiling pumayag si Kaide. Inihayag ni Kaide na ang lahat ng mga hiyas ay nasa kabisera, at ang huling hinahanap nila ay nasa lumang simbahan sa distrito ng Kastilyo, kung saan matatagpuan din ang Ayo. Naghanda si Shino na pumunta sa simbahan, at nag-alok sina Daikaku, Inusaka, at Shinobu na samahan siya, sa paniniwalang kakailanganin niya ng tulong. Samantala, nalaman ni Genpachi at Kobongo ang sitwasyon at pumunta sa simbahan kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Pagdating sa simbahan at pagpasok sa basement, nakatagpo sila ng mga kalansay ng tao. Lumilitaw si Ayo at tumanggi na ibalik ang hiyas, na sinasabing napili na siya nito. Ipinakita ni Prinsesa Tamazusa ang kanyang sarili sa grupo at nagpakawala ng isang kawon ng mga undead laban sa kanila, na nagdulot ng matinding labanan. Sa punong tanggapan ng simbahan, iniutos ni Fenigan ang paglikha ng isang malakas na hadlang, gamit ang buhay ng mga espiritu upang protektahan ang kanilang sarili mula sa napipintong panganib. Aalis na si Satomi upang tulungan si Shino, ngunit pinigilan siya ni Lilith at Fenigan, binabalaan siya na ang kanyang pag-alis ay maaaring makaapekto sa hadlang at maging walang silbi. Ang labanan sa sinaunang simbahan ay nagpapatuloy, at ang mga undead ay patuloy na bumubuhos. Ginagamit ni Daikaku ang kanyang masamang mata para alisin ang pinakamaraming makakaya niya, ngunit nananatiling mahirap ang sitwasyon. Dumating sina Genpachi at Kobongo sa basement upang sumali sa laban. Biglang sumulpot si Heizuki, ngunit hindi siya ang parehong Heizuki na kilala ni Shinobu.
Ang Heizuki na ito ay nawala ang lahat at nagdudulot ng isang mahirap na hamon para sa Shinobu. Samantala, patuloy na lumalaban si Shino kay Ayo. Ang pagdating ni Dos Etso ay nagdudulot ng kagalakan kay Tamazusa, na nag-activate ng mahiwagang hadlang upang alisin ang mga hiyas sa kanilang mga katawan at paalang bisa ang kanilang mga kapangyarihan. Si Sosuke ay mabilis na lumala, at si Tamazusa ay bumubuo ng isang bilog na may mga hiyas na nagbabalak na ipatawag si Princess Fuse at makuha ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kabila ng pagsisikap ng batang lalaki, si Shino ay sumulong sa altar, kung saan plano ni Tamazusa na gamitin siya bilang isang sisidlan para sa kanyang madilim na layunin. Bulong-bulungan ang pangalan ni Sosuke, bumagsak si Shino sa lupa. Sinimulan ni Shino na alalahanin ang lahat ng mga sandaling ibinahagi niya kay Sosuke, kabilang ang pangako na palaging protektahan siya. Habang nakahiga siya sa sarili niyang pool ng likido sa katawan, ang mga hiyas ay nag-activate ng portal para ipatawag si Fuse. Bumalik sa simbahan, sinabi ni Satomi kay Fenagan na magiging kapahamakan kung papayagan nila si Tamazusa na magpatuloy sa kanyang plano. Habang nagtatago sa simbahan, nagsimulang makatanggap si Tamazusa ng kapangyarihan mula sa pinagmumula ng enerhiya na pumapasok. Lumapit siya kay Shino at binuhat. Binuksan ni Shino ang kanyang mga mata upang makita si Tamazusa, at ipinaalala nito sa kanya na siya ang pumatay kay Sosuke. Tumilikha ito sa kanya ng determinasyon na gumawa ng isang hiling, na buhayin si Sosuke. Natupad ang kanyang hiling, at binuksan ni Sosuke ang kanyang mga mata kung saan siya nakahiga. Sa sandaling iyon, nagsimulang mawala ng kontrol si Tamazusa sa Fuse at sa mga hiyas. Ang Princess Fuse ay nawala, at ang mga hiyas ay bumalik sa kani-kanilang mga may-ari. Tinatanggihan din ng Duty Gem si Aoi bilang may-ari nito, at ang birthmark ay umalis sa katawan ni Aoi upang lumitaw sa katawan ni Sosuke. Nagising si Sosuke at natuklasan na si Shino ang may pananagutan sa kanyang pagbabalik sa buhay. Iminumungkahi ni Ozaki na si Shino ay malamang na napagod sa kanyang sarili sa pakikipaglaban ng husto upang makuha ang kanyang hiyas. At napagtanto ni Sosuke na maaaring nasa panganib si Shino. Tumalon siya mula sa kama, nag-transform sa kanyang anyo ng aso, at nagsimulang tumakbo patungo sa lumang simbahan. Ngayon sa simbahan, hiniling ni Tamazusa kay Aoi na ibigay si Shino, ngunit tumanggi siya. Nagulat si Tamazusa na pinili ni Sosuke na suwayan siya. Binunot niya ang kanyang espada, at inutusan ni Tamazusa si Heizuki na patayin si Aoi. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa, ngunit dumating si Satomi sa tamang oras upang masira ang hadlang ni Tamazusa. Ang lahat ng mga lalaki ay agad na nabawi ang kanilang mga kapangyarihan. Hinahabol ni Genpachi at Kango si Heizuki, habang si Shinobu ay lumilipad patungo kay Shino upang protektahan siya. Napagtanto ni Tamazusa na natalo siya sa labanan at nagpas siyang umatras. Napakaraming likido sa katawan ang nawala kay Shino kaya't ito ay nagsimulang maapektuhan siya ng husto. Si Murasami, ang kanyang espada, ay nagsimulang gumalaw dahil sa pangangailangan nito para sa pulang likido. Nagsimulang ubusin ni Murasami si Shino at nag-transform sa kanyang higanti at nakakatakot na anyo. Isang imahe na makikita sa malayo at malawak sa buong lungsod. Sinubukan ni Kango, Genpachi, at Shinobu na kontrolin si Shino, ngunit tila wala siyang kontrol. Wala sa kanila ang makatiis sa lakas at kapangyarihan ni Murasami. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Sosuke at sinigawan ang kanyang kaibigan na makinig sa kanya. Bagamat tila hindi marinig ni Shino ang ingay, kontrolado siya ni Murasami. Walang tigil na sinasalakay ni Murasami si Sosuke, ngunit hindi siya handang sumuko. Si Sosuke ay nagpapatuloy sa paglalakad patungo kay Murasami habang binubulong ang pangalan ni Shino. Ginagamit ni Satomi at Cade ang kanilang mga espiritong hayop upang subukang bigyan si Sosuke ng higit na akses sa Murasami, ngunit madali niya silang natamba. Sa wakas, narinig ni Shino ang boses ni Sosuke, kahit na hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Sinabihan niya si Sosuke na tumakbo at iwan siyang mag-isa, ngunit hindi ito gustong gawin ni Sosuke. Ipinaalala niya kay Shino ang pangako niya sa kanya sa Hamaji, na lagi siyang nandyan para protektahan siya. Ibinuko ni Murasami ang bibig nito at uubusin na sana si Sosuke. Ngunit sumigaw ng malakas si Shino at napigilan ito, nabawi ang kontrol sa Murasami. Bumalik si Shino sa kanyang normal na estado, at mabilis siyang hinawakan ni Sosuke. Lumilitaw din ang iba sa gang at pinalibutan ang dalawa upang makita kung ano ang kalagayan ni Shino. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagbabalik ni Shino, bumangon si Ao at tahimik na naglakad palayo.
Ngayon sa punong tanggapan ng simbahan, ipinahayag ni Finnegan at Lilith ang kanilang kaluwagan na huminahon na si Murasame at kontrolado na ang lahat. Nang maglaon, nakipag-usap si Shino kay Satomi sa kanyang opisina, at tinanong kung siya ang nasa alaala niya na humawak sa kanyang kamay. Ngunit ayaw sumagot ni Satomi. Alam ni Shino na ang taong iyon ay si Satomi, ngunit gusto lang ng kumpirmasyon. Nagtanong din siya tungkol kay Tam Azusa, ngunit tumanggi si Satomi na magbigay ng tugon. Pagkatapos ay ipinaalala ni Satomi kay Shino na mayroon pa rin siyang misyon na hanapin ang huling hiyas, na kasama ni Ao. Nagreklamo si Shino na walang pag-unlad mula nang magsimula ang misyon, ngunit ipinaalala ni Sosuke sa kanya na mayroon silang mga kaibigan sa kanilang tabi. Nangako si Shino kay Sosuke na kukunin niya ang kanyang hiyas hanggang sa huli.